na yung unang 250,000 lamang ang pinag-uusapan sa bugbuo ng distrito. At kapag sumobra ka, pwede ka na ulit bumuo ng panibagong distrito maski na hindi ka kumuha ng another 250,000. Yan po doon sa kaso sa Makati. Sabi ko, nagdedebate po kami sa Senado, maganda po yan 250,000 yung una, yung pangalawa, pwedeng isang tao na lang. Dahil basta lumampas ng 250,000. At yun po, ang sinagot sa atin, ganun daw po, unang 250 lang. Ano ba talaga ang basihan nila? Nakasalalay ba ito sa populasyon, gaya ng malinaw na nakasaad sa konstitusyon, o nakabase ito sa sariling interpretasyon ng mga hukom? Tingnan naman natin itong preliminary injunction na inilabas ng Regional Trial Court para mapawalang bisa ang fact-finding committee para sa investigasyon ng dating NBI Director na si Magtanggol Gatdula at ilang pang kawani ng kanilang ahensya. Tandaan po natin ang pinaratangan ng krimen at ang pinagdududahan dito ay bahagi po ng National Bureau of Investigation. Ang pangunahin pong kawani ng pagpatupad ng ating pambatas. Natalo lang na para maibalik ang tiwala mo sa akusadong opisyal at sa pamunuan ng ahensya at ng buong ahensya, kailangan po ng investigasyon. Kung hinarangan nila ito ng TRO, paano niya malilinis ang kanyang pangalan kung wala namang magbibigay linaw sa kung anong tunay na nangyari? Ngayon pa man, nagpapasalamat na rin po tayo dahil TRO lang at hindi status quo anti-order ang inilabas ng RTC. Kung mangyari po ito, sama-sama po tayo magdadasal kay St. Jude na sana talagang inosente lahat ng pinaratangan dahil ipababalik sila sa pwesto. Marami pa pong kasong nagpapahiwatig sa nakakalungkot na estado ng ating sistemang pangkatarungan. Nandiyan ang injunction na nagsilbing balatid para sa pagiging state witness ni Manuel Montero na siyang magiging susi dapat para mapanagot na ang mga nasa likod ng karumal-dumal na pagpatay kay Ruby Rose Marameda na nagtagpo ang, maalala ko lang po sa inyo, nakasimento sa loob ng drum. Nandiyan din ang pagbibigay pahintulot ng korte na magtayo ng mga high-alay betting stations sa labas ng Cagayan Economic Zone Authority. Gayong malinaw itong paglabag sa Republic Act 954, nakakapanghinayang din po ang inilabas ng aid memoir ng World Bank ukol sa Judicial Reform Support Project ng Korte Suprema. Parang wala rin pinatunguhan ang $21.9 million loan mula sa World Bank na sana'y naglatag ng komprehensibo at pangmatagalang reforma sa hudikatura. Dahil dito, malamang magdadalawang isip na yan na muling mag-abot ng tulong sa atin. Sino po bang hindi malulungkot? Tinutulungan ka na, sinayang mo pa. Nakasaad po sa Saligang Batas, Article 7, Section 15, ang isang Pangulo o nanunungkulang Pangulo ay hindi dapat gumawa ng mga panghirang sa loob ng 2 buwan bago sumapit ang susunod na halalang pampanguluhan. At hanggang sa matapos ang kanyang taning na panunungkulan, maliban na lamang sa mga pansamantalang paghirang sa mga katungkulang tagapagpaganap kung ang patuloy ng mga pagpakantin noon ay makakapinsala sa lingkurang pambayan o magsasapanganib sa kaligtasang pambayan. Close quote. Bakit ko po binasa ito? Alam na naman po ninyo siguro na may isang maestradong italaga sa Korte Suprema 1 linggo matapos ang halalan. Ulitin ko lang po, sa Constitution, 2 months before elections, bawal na mag-appoint. Ito po, 1 week after elections, pinaupos sa pwesto. Isang batikang eksperto sa usaping konstitusyonal ay sumang-ayon sa pagtutun natin sa appointment na ito. Kabilang siya sa isang religious order na nagturo sa akin, meron daw pong absolute right at absolute wrong. Hindi po yung tama at mali depende sa okasyon. Hindi pwedeng tama kung minsan at mali kung minsan. Pero na maglabas ng desisyon ng Korte Suprema na salungat sa aming opinyon, pareho daw po kaming nagkamali. Ako po'y nahihilo sa kanyang mga binibigkas na mga salita. Wala po akong intensyon na sirain ang kredibilidad ng hudikatura. Naniniwala pa rin po akong marami ang sa kanilang mga juez, abogado, clerk of court, ang talagang matapat, may prinsipyo, panig lamang sa katotohanan. Pero meron pa rin po talagang mga nasa hudikatura na ang turing nila sa kanilang sarili ay sila ang batas. Kung anong gusto nila, sumang-ayon ka na lang dahil hindi sila pwedeng punahin. Kung basta sila, para bang kontrolado nila ang timbangan ng katarungan. Kaya maging ang konstitusyon para bang laruan lang na pwede nilang palitan, pwede nilang bawasan, pwede nilang ibahin, at pwede nilang baliktarin. Ito po mismo ang dating baguhin.
Isang malawakang reforma ang nais natin mangyari. Hindi lamang sa mabagal na sistema sa mabulwagan at korte sa bansa, kundi sa kaisipan ng bawat kawani ng hudikatura, mula sa mga clerk, abogado at hukom, partikular na sa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. Nais lamang natin masiguro na kapag may nagsampa ng kaso, nakatiraman siya sa bahay na bato, nakasilong lamang siya sa tagpi-tagping yero, makakatanggap siya ng desisyon ng hindi lalampas sa 2 taon at ang timbangan ng katarungan ay papanig lamang sa kung ano ang makatwiran. Tungkulin nating ipaglaban na tuwing papasok tayo sa korte, sigurado tayong katarungan at katotohanan ang iiral miski sino pa man ang kaharap mo. Tungkulin nating manindigan para sa isang sistemang pagkatarungan na may katiyakan. Isang hukuman kung saan ang inosente ay lalabas na inosente at ang lumabag sa batas ay siguradong mapapanagot. Nasa atin pong bilang mamamayan ang gawing sistemang makatarungan, ang sistemang pangkatarungan. Kung may butas man sa batas, nasa atin ang pagpuno nito gamit ang katapatang, malasakit at tunay na paglilingkod bayan. Kailangan madaman ng lahat ng opisyal na pinahiram ng kapangyarihan. Nasa ehekutibo ka man, nasa legislatura o nasa hudikatura, na nagbabantay at nagmamasid ang taong bayan sa kanilang kilos. Dahil wala silang ibang inaasahan sa bawat lingkod bayan, kundi ang gawin ng tama at tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin sa bandila at sa kapwa. At siyempre, may kakaibat din ito na kapag may mali silang ginawa, may kapangyarihan din ang taong bayan na bawiin ang kapangyarihang ipinahiram nila. Samahan po ninyo ako. Manindigan tayo at akdibong makilahok para manaig ang tunay na hustisya sa ating lipunan at para masigurong isang makatarungang Pilipinas ang ipapamana natin sa susunod na salinlahi. At bago po ako magtapos, hingi po ako ng paumanhin sa lahat po ng magagraduate itong araw na to. Hindi po ako makakadalo sa inyong handaan mamaya. Hindi ko pa po natatanggap ang imbitasyon. Pero ganun pa man din po, congratulations and may truly have a better future ahead of you. Good afternoon. Maraming salamat po, mahal naming Pangulo. Ladies and gentlemen, this concludes the conferment ceremonies. Let us once again give a big round of applause to His Excellency President Benigno Aquino III, Doctor of Laws, honoris causa. Ating narinig ang talumpati ni Pangulong Benigno S. Aquino III at sa kanyang talumpati, pinuna ng Pangulo na tila daw sa mga nagdaang taon ay naging eksklusibong pribilehyo ng iilan ang batas ayon sa kagustuhan ng mga maestrado at abogado. Pinunaan niya ni Pangulong Manuel L. Quezon ang mabagal na paglilitis tuwing maralita ang kasangkot. Pero pag mayaman at makapangyarihan ay agad itong nabibigyan ng desisyon. Mismong si Pangulong Diosdado Macapagal daw ang kumwestiyon sa midnight appointments ng sinundan niyang si Pangulong Carlos Garcia. Idein ng Pangulo na nakasaad sa saligang batas na kailangang lutasin sa loob ng 24 na buwan ng kataas-taasang hukuman ang mga kaso na isinampa dito. 12 buwan para sa appellate courts at 3 buwan para sa lower courts. Ang tanong niya, nagagawa ba ito ng ating hudikatura? Tinukoy niya ang kaso ng kalihim ng National Commission on Muslim Filipinos. Nag-issue daw ang Supreme Court ng status quo anti-order para manatili sa pwesto ang isang midnight appointee at natapos na daw ang termino ng kalihim na si Bay Omera Lucman pero hanggang ngayon ay hindi pa dinidinig ang naturang kaso. Tinukoy din niya ang isa pang kaso na 51 years nang nakabimbing pero hanggang ngayon ay wala pang desisyon. At tinukoy ng ating Pangulo ang kaso ng Bangko Filipino na ipinasara dahil nabangkarote. Subalit pinabuksan muli. Inobliga pa daw ang pamahalaan na maglabas ng 41.5 billion pesos bilang emergency loan para sa naluging bangko. Kaduda-duda daw ang mabilis na pagpasya ng bagong humawak sa kaso na Court of Appeals Judge dahil 10 araw lamang ang kinailangan at nakapagpasya na ito na buksan muli ang bangko.
nakapagtataka din daw kung bakit hinayaan ng Korte Suprema ang pagtatag ng isang distrito sa Camarines Sur na may populasyon lamang na 170,000. Ayon sa Saligang Batas, kailangan higit sa 250,000 ang populasyon ng bawat distrito. Ang tinutukoy po niya itong distrito ni Dato Arroyo. At kinwestiyon din ng Pangulo ang preliminary injunction na inisyu ng Supreme Court para ipawalang bisa ang investigasyon ng DOJ sa kaso ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula ukol sa pagdukot sa isang Hapones. Ito ay ilan lamang sa mga kasong binanggit ng ating Pangulo na sinasabi niyang kaduda-duda. Tinukoy din ng Pangulo ang pagtalaga sa isang maestrado ng Korte Suprema 1 linggo pagkatapos ng halalan. Gayong ayon sa konstitusyon, ay bawal magtalaga 2 months before the elections. At isa daw malawakang reforma ang nais niyang mangyari sa hudikatura mula sa clerk hanggang sa hukom. Kailangan daw na maging makatarungan ng sistemang pangkatarungan kung saan ang lumabag sa batas ay siguradong mapapanagot. Hinakayat niyang lahat na tulungan siya para maisagawa ito. At ngayon kasama natin si Attorney Luis Sison, isang legal expert. Kunin lang natin ang kanyang reaksyon dito sa talumpati ng ating Pangulo. Magandang hapon po. Good afternoon, and good afternoon to all our listeners. What do you think about what the President said sa kanyang talumpati? You know, Nikki, before I came into the hall, I was waiting outside, and a very knowledgeable person told me, who asked not to be quoted, of course, that the President was going to deliver a stinging speech. And I think it was nothing less. I think the President is giving his own impressions of what the justice system should be para namang umunlad ang ating bayan. I think that kung titingnan natin ang mga ibang bayan, walang bayan na umuunlad na malaki ang problema sa judicial system. Yan ang kailangan maitalaga natin because it inspires confidence in leadership. Kailangan talaga pantay-pantay ang tao. Sabi nga, palagi ko, si Mayor Lim yata ang nagsabi na the law should apply to all or none at all. Oh, tama nga naman yun kasi pag nagbigay tayo ng mga exception, kagaya ngayon, nakikita natin na palagay natin ang batas is only for the rich, the powerful, and the influential. Pag ikaw ay isang mahirap rin manalo sa mga kaso mo. Tatagal yan ng mga 10 taon, kaya wala ka ng pera, wala nang gustong abogadong bigyan ka ng serbisyo, kaya matatalo ka na. Bakit po ganyan? Bakit pinapayagang mangyari itong ganito na 51 years na yung kaso, hindi pa rin nadidesisyonan, tapos meron naman na napaka-glaring, kagaya nung kailangan 250,000